Hello, magandang shoutout mga kalogs. Ayan, nandito ulit tayo sa pagpapalishing at quality control ng Pijowa fruit. Ayan, marunong na si Kalog. Ayan, ang kita nyo naman. Hindi na ako natuturuan. Medyo 3 months na rin po ako nag-stay dito sa New Zealand kasama ang nanay ko at ang kanyang husband. Tinatulungan ko na po sila. Ayan, yung mga polish na Pijowa, nilalagay namin yan sa green crate bago po ito dalhin sa storage, bago po ito i-deliver. Meron po kasi yan schedule sa pag-deliver mga kalogs. Biyasang-biyasa na siya, oh. O, diba? Ayan, madali lang naman pong matandaan lahat ng mga ginagawa nila. Meron na po silang katulong sa papolish at pagpipiking ng Pijowa fruits dahil ito po ang kinabubuhay nila at pangbayad ng mga bills sa araw-araw. Pagkain, pag-deliver po kasi nito mga kalogsis, yun po rin yung recycle sa pang-araw-araw na gastusin. Alas ganito po ang naging gawain ko po everyday. Pagkagising ng umaga, ayan, breakfast lang po and then balik na po dito sa may sheet. At ganun po ulit ang routine, everyday routine. Ayan. Picking ng Pijowas, after ng picking ng Pijowas, ipiprepare naman po dito para po siya i-quality control. Ititimbangin po yan isa-isa. Titignan kung may mga rejects, yung mga overripe, o kaya may kagat ng insekto. Yan. Kasi po yan, pag hindi po yan na-check, magiging reject po yan sa pag-deliver. Bali mababawasan po ang presyo ng produkto na i-deliver namin. Simple lang po, ganyan lang po yan, para ka lang po naglalaro. Yan, yun po yung tinadala ko dun sa storage, sa freezer, sa chiller pala. Sorry. Yung malaking ref, malaking ref daw. Ayaw, di ma! Yan. Bali po yan, yung mga pinapaalis na Pijowa po yan, may by sizes po yan. Unang-muna yung large, and then medium, and then small. 3 sizes lang po, small, medium, large. Ang bawat green crate po mga kalogs is nagkakatimbang ng 13 kilos. 13 kilos bawat crate. Ayan. Bukod sa parang kasi hindi ka pa pagpapawisan dito mga kalogs dahil malamig dito sa New Zealand. Ayan. Kaya ang kilos is ayos lang siya. Ayan po ang aming naging chiller, yung storage ng lagayan ng mga na quality control at napalis na Pijowas. Ayan, alright. Tapos na po sa Pijowas. Siyempre, pagkatapos ng polishing, siyempre linis-linis naman tayo mga kalobs. Ayan ang inging routine ko everyday. Hanggang kasi po yung harvestan ng Pijowa fruit is almost 3 months. Kasi nung nagbakasyon po ako dyan sa New Zealand is panahon po ng picking ng Pijowas at saka apples. Pero ang pinamanage lang po ng mother ko dito is ang Pijowa fruits. Bali yung apple is pag gusto lang namin kumain, ayan, kami yung pumipitas mismo sa puno ng apples. Pero dito sa Pijowa, everyday yan po kasi yan po yung idini-deliver namin para po siya ma-distribute sa mga merkado. Kasi dini-deliver po namin siya by bultuhan. Maabot ng 30 crates na kulay green. Deliver po namin to sa parang warehouse siya.
Tapos pagdating sa warehouse naman po sila ang bahala nagsusupply sa bawat supermarket. Siyempre, linis, ayan. Lahat ng makalat, tapos yung mga crate, may label po yan mga kalogs. Nilalagyan ko po ng label yung mga yan, yung green crates na yan para ready for deliveries. Ganito lang po ang aking everyday routine dito sa New Zealand. Last year pa po ito, kaya throwback tayo, di ba? Linis dito, sige, ayusin mo ang paglilinis. Kailangan pagdating ng kinaumagahan is malinis at maaliwalas ang work area. Ayan. Tapos nakahanda na lahat yan para mabilis ang trabaho. Ayan, kompleto naman po ang gamit. Dito, hindi ka naman mabibitin sa mga gamit. Ayan, kaya maganda rin po ang takbo na paggawa dito sa shade na to. Ang kagandahan mga kalugs, yung polishing niya is dating mano-mano, ngayon makina na siya. Ayan po. Ayan, naglalagay na ako ng label sa green crates. Para ready na naman po, kinabukasan, may magagamit na naman po kami naka-ready na. Ayan. Yung pong nilalagay ko po is yung sizes. Nakalagay yung size ng kung anong laman ng crate. Small, medium, large lang po. Tapos kung ilang kilo, ayan, para maganda po yung label ng bawat crates na i-deliver namin. Ayan. Madali lang naman po yung gawain dito hindi ka masyadong pagpapawisan dahil malamig na ang lugar. Ang kagandahan dito, wala talaga siyang snow. Malamig lang talaga yung klima. Ayan. Alright mga kalogs, ayan. Maraming salamat po sa mga nanood dyan. Ayan, mga love shoutout po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Log TV at sa mga panonood ng aking video. Maraming salamat. Ayan, this is Log TV once again. Sa mga hindi po na-subscribe, mag-subscribe na kayo. Baluag pa. Bye-bye!